Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this evening that you have gathered your people once again, not only physically but virtually, and we believe it's not just in Asia but all over the world. Father, we thank you because walang hindrance sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Father, we thank you for technology. We thank you for the internet na kami po ay nakakarinig ng inyong mga salita kahit anong oras at kahit nasaan po kami sa mundo. Father, may you make every heart a good ground na matatamnan ng inyong mga salita, na even, Panginoon, magkakahiwalay kami, meron nasa iba't ibang lugar kami, but we know that you are an omnipresent God, and we know that wherever we are, your presence is with us, at kausapin mo po ang bawat isa sa amin ng ayon sa inyong, sa pangangailangan po ng bawat isa ngayong gabi. And as for me, your servant, just hide me, that you alone shall manifest, O Lord, that your Spirit will be the one to teach us tonight. Hide me, O God, behind your cross, that every time I open my lips, from this time forward, ikaw lamang, Panginoon, ang magsasalita sa aming lahat. Decrease your servant, O Lord, and that you alone shall increase. In Jesus' name, amen and amen. Let's all be seated. So, malamig na gabi po. Greetings from Japan. And thank you again, once again, to our dear bishops, of course, Bishop Moses, Bishop Rachel, and Bishop Evelyn, for the blessing, for the privilege to minister again tonight in our Asia Midweek. Amen? Midweek service. So, kahit malamig ang panahon, ang anak ng Panginoon hindi nanlalamig. Amen ba? Amen? Because we believe that the God that we serve ay hindi naman po nagbabago kahit anong season. So for this year, ang theme po natin for this year na binigay ng Panginoon sa kanyang simbahan is found in John chapter 4 verse 22 to 23. In John chapter 4 verse 22 to 23, sabi niya dito, 23 to 24 dapat ito. I'm very sorry. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. And then in 24 he says here, God is His Spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Mga kapatid, marami sa atin ang akala natin tama ang ating pagpupuri sa Panginoon. We think that we are worshiping the right way, but it is very important that we check the basis of God or the standard of God when it comes to true worship, mga kapatid. Sabi niya dito, sila po ang hinahanap ng Panginoon, ang mga tunay na nagpupuri sa Kanya, ang mga tunay na nananampalataya sa Kanya, hindi lang sa katotohanan kundi sa Espiritu. So, ang kahalagahan nito, mga kapatid, sabi niya, the important part here is, sabi niya, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. At kung iisipin natin yan, no, kung napakinggan po natin ang preaching ni Bishop, sabi niya, if there are true worshipers, then there are also false worshipers. Amen? So yun ang kadelikaduhan nito. Kasi kung hindi pala natin malalaman ang katotohanan kung paano ba talaga magpuri sa Panginoon, ay maaaring hindi tayo tunay na nagpupuri sa Panginoon. At ang nakakalungkot dyan, mga kapatid, marami ang tumatawag sa kanilang mga sarili na tunay na nagwo-worship pero hindi naman nakikita. Amen? In Matthew chapter 3, verse 13, in Matthew chapter 15, verse 8. In Matthew 15, verse 8, sabi niya po dyan, kaya nga po sabi ni Jesus, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Hello.
Ano po ba yung true worshipers na hinahanap ni Jesus? Sabi niya, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Di ba? Minsan tayo, kausap natin ng isang kaibigan, isang kapatid, sinasabi natin, yung ngiti mo hindi abot sa mata. Di ba? Ngumingiti ka pero yung mata mo malungkot. Ngumingiti ka pero yung mata mo iba ang sinasabi. Parang ganun yung sinasabi ni Jesus dito. Marami sa atin, mga kapatid, nakakalungkot na ito po'y isang katotohanan na marami sa atin nagpupuri sa labi lamang. Pero sabi ni Jesus dyan, ang puso nila ay malayo, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Na ang tunay pala, mga kapatid, na pagpupuri sa ating Panginoon, dapat nakikita rin niya sa puso natin ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pagpupuri. Naalala ko yung kwento, yung isang parabulo dito sa Bible, na sabi nung tatay, inutusan niya yung dalawang anak niya. Tama? Sabi nung isa, oo, gagawin ko, pupunta ako, pero hindi siya pumunta. Yung isa naman, ayoko, hindi ko gagawin, pero siya ang gumawa. Sino ngayon ang nakakalugod sa Panginoon? Hindi lang yung nagsasabi na, oo, ako'y nananampalataya, oo, ako'y nagpupuri. Hindi po yun ang nakakalugod sa Panginoon. Yung nakikitaan po talaga ng tunay na pagiging nagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid, worship is not just what we do on Sundays or on Asia Midweek on Wednesdays or in our Bible study. Hindi lang yung pag-awit natin. That's not what worship is all about. Worship, mga kapatid, is a lifestyle. Worship is a lifestyle na ang pagiging isang worshiper, ipinapasa buhay po natin. Tama ba yung Tagalog ko? Amen? Sinasabuhay. Sinasabuhay natin. Ipinapamuhay. Bahala. Na maintindihan yun na yun. Dahil totoo po yan, marami ang, katulad nung parabulo na may kapatid na may anak na nagsabi na, opo, pero hindi naman ginawa. Marami ang during mensahe, amen ng amen. Amen! Ang lakas-lakas pang mag-amen. Kaya minsan hindi ako nag-aamen. Kasi iisipin ko muna, mas lalo pag ako yung nakaupo dyan, hindi ako yung nagme-mensahe, at pinapakinggan ko, nagagawa ko ba talaga yun? Mahirap din maging hipokrito. Hello? You know, one thing that we have to understand, hindi natin nakikita ang Panginoon, pero nandyan ang Panginoon. Nakikita niya tayo. Pero higit sa lahat, ano ba ang nakikita ng Panginoon pag tayo ay wala sa loob ng simbahan? Ano yung pamumuhay natin sa labas? Ano yung pamumuhay natin pag tayo ay kasama natin ng mga katrabaho natin? Pag ang amo natin na hindi nananampalataya, ang mga kapamilya natin na hindi nananampalataya, tayo nga ba ay tunay na nananampalataya? Tayo nga ba ay tunay na mga worshipers? Amen. Ano ngayon? How do we become true worshipers in spirit and in truth? How do we become worshipers in spirit and in truth? There's no other way than to be with the same DNA with God. In Matthew chapter 3 verse 13 to 17, ito po ang pagpapabautismo ni Jesus. Dito po nabautismohan si Jesus. At sabi niya dito, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Tumutol si Juan. Kaya mga kapatid, ang pagpapabautismo talaga, marami ang tumututol dyan. Marami ang may ayaw, marami ang nagpo-persecute. Pipigilan ka talaga ng demonyo para hindi ka magpabautismo. Pero kapatid, basahin natin ito at makinig ka kung ikaw ay hindi pa nababautismuhan. Sabi niya, but John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? And Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented.
Kailangan na mangyari ito, sabi ni John the Baptist, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya ang tao na hindi pa po nababautismuhan, kapatid, sa tubig, ay hindi pa niya talaga nagagawa ang kalooban ng Diyos. Pero hanggang ganun lamang ba? Mamaya pag-aaralan natin. Hindi po sapat na nabautismuhan lang ng tubig, dapat maintindihan mo kung anong ibig sabihin unang-una higit sa lahat. Bakit ka magpapabautismo sa tubig? Dahil iyong isinusuko ang dating ikaw. Yung dating makasalanan, yung dating chismosa, yung dating kung makapagsalita ay marahas. Yung dating walang galang, yung dating ma-pride. May nakita ako kanina pero hindi ko pa pinakinggan na mensahe ni Pastor Glenda about pride. Hallelujah. Magandang panoorin yun. Panoorin natin yun sa ating free time. I think it's Pastor Glenda. Basta it's in Hong Kong na. Pastor Glenda? Alright. See? Dahil marami ang nagsasabi na sila ay anak ng Panginoon, pero ma-pride naman. Diba? Mamaya mababasa natin, pag-aaralan natin yan. And so sabi niya, okay, you just have to take note of that. Sabi dito sa salita ng Panginoon, ang tao na hindi pa nagpapabautismo, hindi na bautismohan, hindi pa may ipapatupad sa buhay niya ang kalooban ng Diyos. So it is very important to be baptized in water for repentance. Right? And then, what happens? Pag ang tao ay nagsisi sa kanyang makasalanan na anyo, sa kanyang pagmakasalanan na buhay, at tinanggap si Jesus kanyang bilang tagapagligtas, at nabautismuhan siya sa tubig bilang tanda ng kanyang pagsisisi. To be born again. No, to be born of water. But not only of water, but of spirit. You see? Because we cannot be true worshipers in spirit and in truth if we have a different spirit from that of God. Amen? Kaya nga, pagkatapos na mabautismuhan, anong nangyari kay Jesus, at ito rin ang mangyayari sa kung sino man ang manampalataya at mabautismuhan, sabi niya dyan, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. Take note of this, ang pagpapabautismo, ilulublob ka sa tubig. Umahon siya sa tubig nang mabautismuhan si Jesus. Umahon siya sa tubig, kaya hindi po bautismo pag winisikan ka lang ng tubig. Talagang ilulublob ka sa tubig kasi makakaahon ka ba sa isang baso ng tubig? Hindi tayo makakaahon sa isang baso ng tubig. Kaya itong bautismo na sinasabi dito talagang ilulublob sa tubig. At anong nangyari? There are three things that will happen. Number one, bumukas ang langit. You see, heaven will open. That's the first thing that will happen. Okay? At that moment, heaven was opened. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. The second thing na mangyayari, bumabasa kanya bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabasa kanya na tulad ng isang kalapati. Hindi po kalapati, ha? Tulad lang. Kasi may nakakita ng kalapati, Holy Spirit. Katulad lang. Be careful. Tulad, like a dove and lighting on him. Right? And so the second thing that will happen after heaven will open, mapuspos ng banal na Espiritu. At tandaan natin, yung pagkakasunod-sunod niyan sa Biblia, yan ay may purpose yan. Kung bakit nauna yung napagpuspos ng banal na Espiritu. Nung napuspos si Jesus ng banal na Espiritu, anong sabi sa verse 17? And a voice from heaven said, This is my Son whom I love. With Him I am well pleased. Hindi po nauna yung pagsabi, hindi yung pag-ahon ni Jesus ay sinabi kaagad na, This is my Son whom I am well pleased. No. Kinailangan munang bumabasa kanya at mapuspos siya ng banal na Espiritu bago masabi na anak ng Diyos. Kaya ito po ang kahalagahan ng being filled with the Holy Spirit. Marami ang nagsasabi anak sila ng Diyos pero hindi naman napuspos ng banal na Espiritu.
Totoo po yan. Many are claiming that they are sons of God. But let us look into the Word of God. Anong sabi niya dyan? Jesus, even when He came out of the water, hindi siya agad-agad tinawag na anak ng Diyos. Kinailangan munang bumaba sa Kanya ang Espiritu ng Ama bago siya tinawag na anak ng Diyos. Kailangan maliwanagan tayo dito. Kaya marami ang nagsisimba, marami ang pumapasok every Sunday, kumpleto ang attendance. At pinaniniwalaan ang sarili, naniniwala sa kanyang sarili na Kristiyano siya. Pero i-check natin. Ayon sa salita ng Diyos, kung wala ang banal na Espiritu sa atin, hindi tayo maaaring tawagin na anak ng Diyos. It is the seal of ownership. Kung wala ang banal na Espiritu, wala. Hindi tayo matatawag na anak. We will not have the same DNA, sabi ni Bishop. Diba? Meron po tayo ditong sister, pero nagpa-straight kasi ng buhok niya eh. Kulot ang buhok niya. Pag nakita mo yung anak niya, hindi ka magtataka na anak niya talaga sila. Kasi kulot lahat ang buhok nila. That is having the same DNA. See? Okay? And so it's the same. Sige, we will continue. So it's very easy, napakadali sa atin for someone to say na anak ako ng Diyos. Okay? Kung makikita natin mga kapatid, di ba physical, yung sinabi ko kanina, kulot-kulot. Di ba? Kasi parehong DNA. Yung iba mapapansin mo, hindi lang siya physical, pati sa ugali, tama? Pati sa mannerism. Meron yung tatay mahilig magganyan. Mapapansin mo yung anak, mamaya ganyan din ang ganyan. Nakukuha din yung mannerism, tama? Yes. Pag ang tatay medyo mahiyain, depende yan kung mana sa nanay o sa tatay. Kaya lumalabas yung, magmana ka talaga sa nanay mo, nagmana ka sa tatay mo. Pero hindi pwedeng mana sa kapitbahay. Pag mana sa kapitbahay, delikado ibang usapan na yon. Hello? Sabi ni Bishop, pag ganun naman na sa kapitbahay, something wrong. Alam niyo yung kwento ni Bishop na yon? Okay. Si Miss Ting, Chinese. Asawa niya si Mr. Wong. Chinese din. Nung lumabas yung anak nila, Negro. Kaya ang ipinangalan, Sam. Ang pangalan niya ngayon, Sam Ting Wong. There's something wrong. Kasi, Chinese silang mag-asawa, Negro ang anak nila. Ang tagal-tagal na nun, 12 years ago siguro narinig ko yun, na joke ni Bishop doon sa Trinidad sa Bahingawan. Pero tumatak sa akin. Na yun yung pagkakakilanlan ng tunay na napuspos ng anak ng Diyos. Hindi pwedeng Chinese na dalawang magulang mo at ikaw ay Negro. Kaya hindi rin pwede na ang tawag mo sa sarili mo ay anak ng Diyos, pero hindi ka naman makitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Hello? Kahit pa ilang beses kang sumigaw-sigaw dyan ng hallelujah, at nakakalungkot, pwedeng tamburinist ka, pwedeng musician ka, pwedeng preacher, hello? Hindi po kami exempted na mga pastor. Sabi sa salita ng Panginoon, Lord, Lord, Lord. But not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. At anong sinumbat nila sa Panginoon? I have been prophesying, I have been driving out demons. Ako'y nagpangaral ng iyong salita, ako'y nagpalayas ng mga demonyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi kita kilala. Ikaw na gumagawa ng masama. Kaya ngayong gabi, i-check natin. Let this be a check on ourselves. Huwag nating isipin para sa katabi natin ito, hindi. Ang mensahe na ito para sa atin.
May nag-message sa akin. Sabi niya, Pastora, salamat sa buhay mo. Patawarin niyo po ako sa ilang beses na talagang ako ay pasaway na anak. At ako'y nagpapasalamat sa pasensya at sa pagmamahal pa rin ninyo sa akin bilang nanay ko na spiritual. Sabi ko sa kanya, anak, hindi naman tayo perpekto. Ang importante lang, teachable tayo. Amen. Anong ibig sabihin ng teachable? Ayan, tulad ngayon, pag narinig natin ang mensahe na ito, mag-reflect tayo sa sarili natin. Kasi mahirap na. Ito ang theme natin, kaya umpisahan na natin. Hindi kailangang anniversary lang, tsaka natin naririnig ito. Umpisahan na natin. Araruhin na natin ang mga puso natin. Maghanda na tayo. Bakit kaya, bakit ito ang mensahe na binigay ng Panginoon? Now, a time is coming. Mga kapatid, maniwala tayo, hindi talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya kinukorek niya tayo na kailangan maging tunay tayo na mananampalataya. Dahil siguro nakikita ng Panginoon, oo, andito tayo linggo-linggo. Oo, nandito tayo, nagsisilbi tayo. Pero ano ang nakikita ng Panginoon sa puso natin? At sabi ko nga, to be a true worshiper is a lifestyle. Hindi lang Sunday characteristic yan. Ang masaklap, pati nga pag Sunday, nakikitaan pa rin ng kawalan ng banal na Espiritu. At ulitin ko, sabihin nga natin sa sarili natin, ang mensahe na ito ay para sa akin. Agsukimat tayo Inya ngay diti Tagalogan. Ha? Agsukimat. Suriin, saliksikin natin ang ating mga sarili. At kailangan dito ang pagpapakumbaba. Mahirap kasi sa tao kung ang sa tingin niya sa sarili niya ay lagi siyang tama. Marami rin ang, oo, pastora, tama yan. Pero siya mismo hindi rin ayaw din makorek. Okay? Galatians chapter 5. I-check nga natin. Tignan nga natin. Tunay ba tayo? Yan. Napuspos ba tayo ng banal na Espiritu? Dahil ang napuspos ng banal na Espiritu na magiging true worshiper in spirit and in truth, ay ito daw ang katangian niya. Galatians chapter 5, let's start from verse 13. Life by the Spirit. Okay? Life by the Spirit or living in the Spirit in other versions, in other Bibles. Life in the Spirit, verse 13. You, my brothers, were called to be free. Hallelujah! Tinawag tayo ng Panginoon, tayo po ay iniligtas ng Panginoon upang tayo ay maging malaya. Malaya saan? Malaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Diba? Tayo ay pinalaya, tayo ay hindi na we are no longer condemned. That those who believe in Jesus Christ are no longer condemned. Ibig sabihin, we are freed from eternal punishment. But, anong sabi niya dyan? Do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. So number 1, who are those who are living in spirit, whose life are in the Spirit? Those who don't use their freedom to indulge in the sinful nature. Sino ang mga nabubuhay at talagang napuspos ng banal na Espiritu? They do not use their freedom to indulge in the sinful nature. Okay, let's look at the temptation of Jesus. Marami kasi sa atin, tao lang, nagkakamali. Hello. Yes, tao lang tayo. Pero kaya nga andyan ang banal na Espiritu, anong katuruan? Binigay ng Panginoon na revelation sa ating bishop, supernatural. Hello. We have the teaching on supernatural life. Na kahit nabubuhay ka na panay mga temptation, tukso sa paligid mo, ikaw kakaiba ka. May nakikitang pagbabago sa'yo. You look at Jesus, the temptation of Jesus. Ano ang mga inoffer ni Satanas sa kanya? Jesus had the freedom, tama? He had the freedom. He came on earth to be a man like us.
Pero sana makita natin ito. Pagkatapos na napuspos ni Jesus, kaya nga, you can't use once na napuspos ka, di ba? The temptation of Jesus happened after that He was filled with the Holy Spirit, right? Kaya kahit na gutom siya after 40 days of fasting in the wilderness, gutom siya, inalukan siya ng tinapay. Ay, He is free. Malaya si Jesus. Pwede niyang gawin sana na tanggapin yung tinapay. Sabi niya, you pray for the stone and to become bread. Di ba gutom ka? Oh. Pero anong sabi ni Jesus? No. Because man shall not live by bread alone. Kaya kong mabuhay ng kahit wala yung mga material na bagay na yan. Minsan tayong mga Kristiyano, alukan ka lang. Ikasta-kasta na yan, agong mo. Ipaapaangot. Ano yan di Tagalog na kayo eh? Pinapaamoy. Oh. Temptation, ipaamoy sa'yo. Umuo ka naman. Malay, di bali, wala namang nakakakita sa akin. Ang CCTV ng Panginoon all over the globe. Minsan yung kagustuhan ng laman, tinitake advantage ng weaknesses natin ng demonyo. Another thing, ano pa ang ginawa ng demonyo kay Jesus? During the temptation of Jesus, twinist niya ang word of God. Tama. Tumalon ka and the angels will catch you. Na minsan tayo rin ganun. Because we are free, that sometimes we twist the word of God for our convenience. Hello. Oh, the grace of God. Bakit ba? Oh, minsan kasi ganyan. Pag kinukorek, yung ugali mo ganyan, pag ganyan. Sasabihin, bakit ba? The grace of God is sufficient for me. Kung ang Diyos nga may awa, bakit ikaw ganyan ka? Hello. Huwag mong gamitin ang salita ng Panginoon na magpilosopo at sumbatan ang nagdi-disciple sa'yo. Because the word of God also says, be perfect because I, your God, am perfect. That's why, what is God trying to say to us there? We will never be perfect. We'll never be perfect because it is Jesus who will perfect us. But, bakit sinabi ng Panginoon sa salita niya, be perfect because I, the Lord your God, am perfect. Anong dapat nating gawin? Strive to do your best. Strive perfection. We should strive to do our best. Hindi yung, ito nga lang yung kaya kong gawin. Bakit ganito kasi ako? Ganito ang ugali ko. Ganito na talaga ako magsalita. Hindi pwede, kapatid, kung talagang napuspos ka ng salita ng Panginoon, may pagbabago sa pananalita. See? Hello? Kahit sa trabaho, kahit sa way na magtrabaho tayo, the way na umasta tayo, kaya nga sabi ko, worship is a lifestyle. It's not about the singing only. That's just part of the worship service. Excuse me. Ano pa? Ano pa ang inalok ng demonyo? Everything that the world can offer. See? Lahat ng pwedeng ialok ng demonyo, lahat ng pwedeng ialok ng kayamanan ng material na bagay. You see? And sometimes tayo, focus pa. Hallelujah. Tithes, offerings, pledges. Maya-maya, dahil yung kapitbahay ay may naipapatayong bahay, gusto na rin na habang tumatagal. Kaya, totoo pala talaga yung sana namatay na lang ako pagkatapos kong nabautismuhan, Pero hindi yun ang design ng Panginoon eh. Ang design ng Panginoon, makita ang testimony natin kung paano tayo binabago ng Panginoon. Ang masaklap, marami ang natitesting habang tumatagal sa kanilang pagsisilbi, mas lalong naaakay ng mga bagay-bagay sa mundo. They use their freedom dahil matagal na. Ang masaklap dito, minsan, dahil nakailang buwan or isang taon na pananagpagsisilbi, anong nangyayari? Excuse me, thank you. Pasensya na po, Makati ang lalamunan. See? Habang tumatagal sa pananampalataya,
dumarating ang pride, dumarating na rin ang yung ino-offer ng mundo na lahat-lahat. And I tell you, mamaya pag-aaralan natin, everything that the world offers, we have to be careful. Minsan nakatingin tayo sa material na bagay. But the Lord is teaching us, hindi lang pala yun. The world is also offering bad attitude, negative characteristics. Diba? The world is also offering envy, jealousy. Ano pa? Pride, especially. Okay? Alright. So yun ang una. We don't use our freedom to indulge in the sinful nature. Fix our eyes on Jesus. Even Jesus, He had the freedom. After he fasted, when he was being tempted, after he fasted for 40 days in the wilderness, and the devil came to tempt him, he had the freedom actually to say yes to the devil. But he did not. And if we are true Christians, at kung talagang napuspos tayo, i-check nga natin ang sarili natin. Hindi ba natin ang ginagamit ang kalayaan natin? No, hindi ba natin ginagamit ang kalayaan natin para pagbigyan ang makasalanan? Diba? And ulitin ko po, ang pagiging makasalanan, siguro ang iniisip natin, hindi naman na ako nagbibisyo, hindi na ako nagsisigarilyo, umiinom, hindi ako nagda-drugs, hindi na nga ako nagdi-disco or whatever. Yes. But I tell you, those are just elementary teachings. Yung kayang ugali natin, nababago ba? Yung pride ba natin nananatiling walang bisa? O baka nabibigyan na ng power ang pride? You know, pride has to be powerless in the life of a Spirit-filled Christian. The Holy Spirit disempowers pride and envy and all those things. But I tell you, those are part of the sinful nature. Okay? One thing that we have to be careful is, hindi porke matagal na tayong nagsisilbi, one of the sinful nature, ulitin ko, is pride. Ayaw mo nang madisiplina. Ayaw mong makorek. Okay? That's a sinful nature, di ba? That's a sinful nature. Pagiging mapagmataas. Minsan, at dahil matagal na, di ba, yung example ni Pastora SP, dahil matagal na sasabihin, kaya ko na to. Kaya ko na to. Ako pa? Kaya ko na to. Hello, excuse me. You know, we praise the Lord that we are here in Japan. No matter how tagal you are, gaano ka katagal sakay siya, meron pa rin nauna sa'yo, hindi ka pa rin senpai. Tama? Hindi ka pa rin leader. Meron at meron kang senpai. Kohai ka pa rin. You're still mas mababa. And you know that applies in the spiritual. Kahit gaano ka nakagaling at kahit gaano ka nakabihasa sa ginagawa mo, dapat kilalanin natin. Meron pa rin yung mga nauna sa atin, na unang inanoint ng Panginoon. Minsan nakakalimutan natin at hindi natin namamalayan, we don't know, that is actually sinful nature. Pagre-rebelde, yung pagmamaliit sa kapwa natin, those are sinful natures. See? Alright, tagal natin dun. Next verse. Okay? Rather serve one another in love. So those who are living in the Spirit, they serve one another in love. That's number 2. We serve one another in love. Ang tunay na napuspos ng banal na Espiritu, andyan ang pagmamahal niya sa kapwa niya. Now, what is love? Our basis of love is the standard of God. That though we were sinners, He gave His Son to die for us. Na kahit tayo'y makasalanan, Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. So ang pagmamahal, kapatid, hindi lang para sa kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo. Higit sa lahat sa kaaway mo. Higit sa lahat sa mga tao na ayaw sa'yo. Higit sa lahat sa mga taong nakasakit sa'yo. We need to love them. Amen? See? And sabi niya dyan,
To love is to love our neighbors as ourselves. Kung gaano mo kamahal ang sarili mo, ganun din ang pagmamahal mo dapat sa kapwa mo. May pilosopo, sabi niya, paano yan, pastor? Galit nga ako sa sarili ko. Ay, hindi tama yan. Huwag nating pilosopuhin ang salita ng Panginoon. Yan, the entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. See? Right? So that's number 2. We have to serve one another in love. Not sa ating pagsisilbi. We need to serve one another. Sabihin mo sa sarili mo, I'm a servant. Kasi mahirap kasi to serve kung ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka servant. Ang bawat isa po sa atin, servant tayo. Whenever I go somewhere, somebody would offer, bitbitin ko yung bag mo, pastora. Nung kaka-opera ko, pumayag ako. Ayaw sa loob ko, ayaw talaga ng loob ko, pero syoganay kasi wala tayong magagawa, kaka-opera ko, utos din ng doktor. Pero ngayon naman, magsi 6 months na, hindi ko talaga gawain yung magpabitbit ng bag. Nung minsan nasa last 2 years ago yata yun, nung sinundo ko si Bishop Evelyn, sinundo namin ni Pastora Dina, si Bishop Evelyn doon sa Central. Nung aalis na kami, sabi ni Bishop Evelyn, asan yung bag mo? Sabi ko, nilagay ko na sa sasakyan. Inuna ko na sa sasakyan kasi ayoko na, aalukin na naman na buhatin, bitbitin yung bag ko. Ay ako rin, isungasak, insaklay ko dito yan, sabi niya. Sinabit ko na dito sa liig ko para hindi na nila makuha. Because that is our training in Free Believers. We are all servants. We are all servants. Hindi pwedeng may tagabitbit ka ng bag. Hello? Yeah, not even my husband, he does not bitbit my bag. Ayan din ang utos ng nanay ko sa kanya. Huwag mong bibitbitin ang bag niya, may kamay siya. Amen? Hello? Pero pag medyo tinatamad at medyo naglalambing, nisin mo nga yung bag ko. Ewa, kunwari. Alright? Hallelujah. Patalastas lang yun. Next, verse 15. If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Number 3, those who are filled with the Holy Spirit, those who are living in the Spirit, they don't bite and they don't devour each other. See? Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away, yan. Ba't ba kasi kayo nangangagat? Kung literal ha? Tingnan mo nga yung katabi mo, aso ba? Aso lang ang nangangagat. Biting and devouring each other, mag-aaway-away na parang mga, tignan ninyo, o sa Tagalog, ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop. Wala namang hayop dito. Baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. But is this happening? Yes, it's happening. Mga Kristiyano nag-aaway-away, they bite and devour each other. You're like the lion, roaming around waiting for someone to devour. Nag-aabang ka ng, para awayin mo yung isang tao. Hindi ko lang ito, hindi lang sa loob ng simbahan. Masaklap, nangyayari sa loob ng simbahan, may nag-aaway-away. Pagdating sa kaisya, nang aaway din kaya hindi makaakay ng kasamahan sa kaisya. Kasi nakikita ang pag-uugali sa kaisya. Kaisya, pasensya na po, global pala tayo. Ang kaisya po ay kumpanya. Diba? Nag-aaway-away sa kumpanya, nakikipag-away sa kumpanya. Para kayong mga hayop, sabi niya. You know, a person really, sabi ni Bishop, I remember, a person without the Holy Spirit is really like an animal, wild. And the only way na matame ang wildness ng isang sinful na tao is they are filled with the Holy Spirit. Kaya you look at this one. People who are filled with the Holy Spirit, they're not supposed to be biting and devouring each other. They're like animals. You see? Yeah, sabi ni Bishop, ay, talagang pag walang Espiritu Santo, parang wild na animal ang isang tao. And it's written in Exodus, right? When Moses came down, the people were like wild horses. After they worshipped the golden calf. See? Unbridled horses.
You see, and you look at this, it leads to destruction. There's a warning here, if you keep on biting and devouring each other, sinisiraan ng isa't isa, nagkakagatan sa loob ng simbahan. And even sa labas, ulitin ko po, hindi lang sa simbahan, pati sa kaysya, sa trabaho, dapat hindi ikaw ang pasimuno ng away, dapat ikaw ang peacemaker. Hello? Tayo dapat ang nakikipag-ayos, tayo ang nag-aayos ng problema. Hindi yung tayo yung nauuna na nagdadabog sa kaysya. Kaysya ako ng kaysya sa kumpanya. Siguro sa mga kapatiran natin na mga sa Hong Kong, kahit na anong sungit siguro ng amo natin, peace be with you. Diba? Hallelujah pa rin. Diba? No matter what our situations are. Okay? Paulit-ulit nating sasabihin yan, devouring and biting each other not only in the church, but especially outside. That is the sign of a true worshiper, a true spirit-filled worshiper. Right? Another thing. Tuloy na natin. So I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of that sinful nature. Yun yung number 1 natin. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. So you see, hindi pwedeng manahan ang dalawa. Maglalaban yan. So kung gusto natin na mapatay, sino dito ang gustong mapatay ang sinful nature sa kanya? Ang mapagmataas, ang inggitera, tama ba? Envy, inggit. Meron bang inggitero? May inggitero na, lalaki rin. O meron, ang lakas ng meron nila. O, may inggit. O, kasi ikaw ang may overtime, siya wala. Inggit sa'yo. Eh, syempre, ikaw nagtatight, siya hindi. Eh, natural lang yan. See? May mga naiinggit. Kung gusto mong mapatay ang espiritu na yan, kaya nga importante, sabi ko kanina, we should be teachable. Lord, ipakita mo sa akin yung ugali ko na hindi maganda. Now, the only way para matanggal yan, ano daw, sino daw ang kukontra dyan? Anong sabi niya dyan? Ang magkalaban, ang sinful nature at ang banal na espiritu. Kaya dapat magpapuspos tayo at magpapuspos ng banal na espiritu. If you want the sinful nature to be killed and to be defeated, be filled with the Holy Spirit. Yeah, magpapuspos tayo and every day, magpapuspos tayo. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. You see? Ngayon, pag napuspos ka ng banal na espiritu, kahit gusto mong ibili ng sapatos yung tights mo, hindi mo magagawa. Dahil andyan ang banal na espiritu. Ay bago daw ngayon. Ay, hindi naman bago, matagal na yun. Yung on cloud. Nakikita ko yun, yung on cloud, yung OC, yung logo niya na sapatos. Nakikita ko sa mga katrabaho ko. Especially yung mga PE teachers. Sinearch ko lang, narinig ko ng on cloud. Nung sinearch ko, yun pala yun. Hindi ko kasi pinapakialaman. Kasi para ka daw nasa clouds pag naglalakad ka. Parang nasa clouds lang, pero hindi ka niyan madadala sa langit. Kahit magsapatos ka ng ganyan. You see? You know, if you desire to be having those things, kung yan ang nilalabanan mo, what do? Kneel down and say, Lord, fill me with your Spirit. Okay? Alright. And then, tuloy na natin. The acts of the sinful nature are obvious, verse 19. Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under law. You see? If we are led by the Spirit, we are not under law. Babalikan natin yan mamaya. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. You look at this. Ang sinful nature na sinasabi dito, hindi lang naman yung pag-iinom, paglalasing, paninigarilyo, pagdodroga. Sexual immorality, and sexual immorality, hindi lang yung may kalaguyo ka. Di ba pati sa isip, you can be sexually immoral. Sa isip pa lang, sabi ng salita ng Panginoon. Impurity, no, ninanasan ng makikilala sa kanila, sexual na immoralidad, kalaswaan. Yung hindi malinis ang pag-iisip. Anong kabaliktaran ng pure? Impure. Kaya yan, pag hindi puro ang pag-iisip, and debauchery, idolatry and witchcraft.
Idolatry. Pastor, wala na kaming rebulto. Hindi lang yan. Your worst idol is yourself. Tingin mo sa sarili mo, lagi kang tama. That's idolatry. And witchcraft. Baka may naniniwala pa sa horoscope dito. Mag-repent na. Witchcraft. Hatred, you see? Pagkapuot. Tama ba? Pagkapuot. Hatred. Discord. Jealousy. Fits of rage. Tignan ninyo. These are the sinful nature. Hindi lang yung pagbibisyo. Wala ngang sinabi dyan na ito meron pala, drunkenness, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, you see? Pagiging makasarili, dissensions, factions, yan, factions, pagkakawatak-watak, and envy, inggit, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God, you see? Pag tayo ay may mga ganito sa puso natin. And we have to be very careful. Lord, meron ba akong drunkenness? Ang drunkenness, mga kapatid, tumatagal ang ating pagsisilbi at pakikinig ng salita ng Panginoon, hindi lang drunkenness sa alak yan. Any addiction is drunkenness. Pwede kang lasing ka sa online shopping. Hello. Online gaming, online movies. May pagganyan, ganun ba yun? Ano yun? May pagganyan pa kayo. Sabi ko nun, ano yun? Ang tagal kong nag-gets yun. Korean puso-puso pala, nanunood ng mga Korean. That's drunkenness. Pagiging palalo sa isang bagay, nalalasing tayo. Orgies and the like. You see? Yan. Kung may ganyan, we cannot enter the kingdom of God. Kaya magpasaliksik tayo, hayaan natin saliksikin tayo na, Lord, ipakita mo nga sa akin, meron bang inggit? Kahit the slightest one pa, ipakita mo sa akin, Panginoon, para makarepent tayo. Amen? Alright, ituloy na natin. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, number 4, who are those living in the Spirit? Those who bear the fruit of the Holy Spirit. Those who bear the fruit of the Holy Spirit. Kung ipinamumunga mo ang fruit of the Holy Spirit, fruit, everybody say fruit. Tapos marami siya. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya wrong grammar ito. Dapat fruits, di ba? Hindi. Hindi talaga yan mali. Hindi mali yan. Ang mga Tagalog ko, mali-mali na. Hindi yan wrong grammar. Fruit yan. Package yan. Hindi pwedeng love lang ang meron sa'yo at wala kang joy. Hindi pwedeng peace lang ang nasa iyo at wala kang kindness. Hindi pwedeng may wala dyan. Kailangan fruit. Buo yan. Nakakita na kayo ng dragon fruit? Hindi, Masaplora. Alam niyo yung masaan din. Ayan tayo lang tente Masaplora. Pomegranate. Yung pag binuksan mo, maraming buto sa loob. Parang ganun yun. Ano? Yung fruit of the Holy Spirit, isa lang yan. Pag binuksan mo, may love, may joy, may peace, may patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Kaya hindi pwedeng wala ang isa. Pag wala ang isa, hindi ka na namumunga. Hello? Pag nawala ang isa, tandaan natin yan. Pag wala ang isa, magdasal ka na. Hallelujah. Maganda yun, nag-rhyme yun . Pag wala ang isa, magdasal ka na. Walang Holy Spirit. Ganyan katindi. Ang pinag-uusapan natin, let us not, wag nating itong mamagaanin, let us not take this lightly. Hanta yung alaglag-anan da ito . If we have not one, then it means that we are not filled with the Holy Spirit. If you do not have love for those who hate you, if you do not have joy kung wala kang galak, if you do not have peace, if you do not have patience, then it means you do not have the Holy Spirit. Kaya pala, don't pray for love.
Hello? Kung napapansin mo, naiinis ako dito Lord, bigyan mo ako ng pagmamahal para sa kapatid na ito. Wrong. Lord, delikado na ang kalagayan ko. Ibig sabihin, bumaba ang level ng Holy Spirit. Lord, fill me with your Spirit. Pag nawawalan ka na ng pasensya, pag nawawalan ka na ng kindness, pag wala ng joy, minsan, wala na akong joy in serving the Lord. Kasi si brother ganito, kasi si sister ganito, kasi si pastor hindi ngumingiti. Sinisi pa sa iba. Anong sabi dyan? Pag napuspos ka ng banal na espiritu, kahit na anong mangyari sa paligid mo, you will have joy. Kaya mula ngayon, pastors, be encouraged. Minsan pag may narinig, kasi si pastor na nawala na yung joy ko sa pagsisilbi, ay huwag tayong madismaya. Ang ipag-pray natin, Lord, fill them with your Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit who gives the joy in serving the Lord. Na minsan nagfo-focus tayo sa technicalities. Ayusin natin yung ginagawa natin para walang ma-disappoint at para walang ma-disappoint at mawala ang joy of serving nila. Mali na Naging mali na yung pag-iisip natin. We are doing things the wrong way. Although sabi niya sa salita ng Panginoon na, do not be a stumbling block, do not cause others to stumble. Pero dapat, ayusin natin ang ginagawa natin dahil hindi ito ang ginagawa ng napuspos ng banal na espiritu. Ganun Nakuha natin. Kaya tayo nag-i-struggle kung minsan. Dahil ayusin natin ang ginagawa natin para hindi ma-disappoint si pastor. You are serving your pastor, not God. Mula ngayon, dapat ang mindset natin, ayusin natin ang ginagawa natin at patunayan natin na tayo'y napuspos ng banal na espiritu. Ayusin natin ang ginagawa natin dahil hindi ito gawain ng napuspos ng banal na espiritu. Tama? Ang gumagawa lang nito yung walang banal na espiritu. We rebuke each other in that way. Are we learning something? Don't pray for love, pray for infilling of the Holy Spirit. Don't pray for joy, pray for infilling of the Holy Spirit. Don't pray for peace, pray for the infilling of the Holy Spirit. And etc., etc. Why? Because those things are fruit of the Holy Spirit. Pag nawawala na ang joy mo sa pagsisilbi, kapatid, huwag mong isisi sa iba, agsukimat ka, saliksikin mo ang sarili mo, ipacheck mo sa Panginoon ang estado ng banal na Espiritu, the level of the Holy Spirit. Because if we are filled with the Holy Spirit, there is no reason for joy to be absent. If we are filled with the Holy Spirit, there is no reason for peace to be absent. If we are filled with the Holy Spirit, there's no reason for faithfulness to be absent. The only reason na nagiging unkind at bad ang isang tao pag wala na ang Holy Spirit. Ganyan po kaseryoso ito. Nakuha natin? Amen? Are you still here with me? Nagugulat ba tayo? Ginigising ko kayo Medyo inaantok na kayo. But if you are led by may maraming demonyo Lord, fill them with your Spirit. May mga, sino din na tinag? Eutychus. Do you remember Eutychus in the Bible? Andun kasi sa bintana, inantok, nahulog, namatay. Ang inaantok ngayon, mamamatay. Spiritually. Hallelujah. Next verse. Verse 23. Against such things there is no law. Verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Number 5, who are those who are living in the Spirit or whose life are in the Spirit? They have crucified the sinful nature and its desires. They have crucified the sinful nature and its desires. Wala na, naipako na sa krus. Kaya kahit na inaaway, hallelujah, dahil naipako na sa krus yung sinful nature na nang aaway din. Ano yun? Pag sinuntok, sumusuntok din. Hindi na. No? Dahil napuspos ng banal na espiritu, nung sinuntok sa kanan, sabi niya, ito pa yung kaliwa. Di ba yun ang sabi sa salita ng Panginoon? Pag kinuha yung balabal niya, sabi niya, ito pa, may jacket ako, baka kailangan mo pa.
Ayan ang napuspos ng banal na Espiritu. Amen? See, they already crucified it. Kahit anong ginagawa ng mga tao sa paligid nila, wala silang pakialam. Diba? They forgive. Alright, next verse. Tuloy-tuloy na natin. We're running out of time. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited. Yan, that's number 6. Those who are filled with the Holy Spirit, they are not conceited. Those who live in the Spirit, who are living in the Spirit, they are not conceited. Anong ibig sabihin ng conceited? Exceedingly proud. Huwag tayong maging mapagmataas. Yan pala o sa Tagalog. Ang napuspos ng banal na Espiritu, hindi mapagmataas. Kaya pag nirebuke, pag kinorek, ay sorry po. Sorry po. Hindi yung pag nirebuke ka, wag nga ako ang tinitignan mo, mag-focus ka dyan sa ministry mo. Hindi ganyan. Hindi ganun ang isip. Hindi ganyan ang karakteristik ng napuspos ng banal na Espiritu. Amen? Kunwari sa kitchen, Brother Michael, ang alat ng ulam. Ay, may pinapakialaman ang alat at tamis dito. Diyan ka nga, taga-music ka naman. Ay, hindi pwedeng ganun. Sobrang mapagmataas yun. O, pag sinabing, Brother Michael, maalat yung ulam natin. Ay, sorry, ganun ba? Sige, next time, magbabawas kami. Ganun Hindi yung pag kinukorek tayo. Hello? Kahit pa pastor tayo. Amen? Pastor Janfer, mali yung kaskas mo ng gitara. Ay naku, yun ang alam ko. Matagal na akong musikero. Ay, hindi pwedeng ganun. That is being conceited. Pag sinabing, Pastor, mali yung kaskas mo. Ay, sige, sorry, pasensya. Pakituruan ako. Sige, baka may alam ka mas magandang paraan. Hello? Hindi yung mapagmataas tayo. And it's the same way. The same way. Hindi lang sa ganong paraan. It's the same way. Pag merong nadidisciple na mga bago, we have to be patient with them. Kapag mapagmataas ka, naalala ko yung umiiyak. Lumapit sa akin, sinabihan daw siya. Dapat alam mo na yan. Ang tagal-tagal mo na. Galing ka pa sa ibang outreach. Linipat ka lang naman dito, di ba? Galing ka nga doon. Ang tagal-tagal mo na worship leader doon. Dapat alam mo na yan. Ay, sabi ko, talaga namang iiyak talaga yung bata pag ganun ang pagdi-disciple sa kanya. Pwede namang hindi na ituro sa kanya nung nandun sa outreach na yun. Tama? Kaya dapat hindi ganun. We have to be patient. Kanina nga doon, the Lord is being patient with me. Pag andyan pa si Pastor Chris, napagalitan na ako dyan. Nagtanong pa ako, di na ano ang F sharp minor. Nakalimutan ko. Be patient with me. You see, because the burden was laid that I need to learn. Kinantsawan tuloy ako, kala ko ba hindi ka mag-aaral yan? Sabi ko, katulad kanina, nag-pray ako, walang nag-keyboard. That's part of it. That's why I had to learn. Hello? Many times, I'm just seated there. We have keyboards, but nobody's playing the keyboards. So I said, Pastor Chris, please teach me. And you have to be patient with me, You see? You have to be patient with me. And he's been patient with me. Ako ang hindi patient. That's why I'm teaching this and I am also being rebuked. Alright? So it goes both ways. Pag ikaw kinorek, okay, you have to be teachable, do not be conceited. At ganun din, hindi porke matagal ka na, minamaliit mo yung bagong naggigitara or nagki-keyboards or nagtatamburin. No. It's both ways. Alright? So, those who are filled with the Holy Spirit are not conceited. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Those who are filled with the Holy Spirit do not provoke each other. They do not provoke each other. That's number 7. Ano yung provoke? Sa Tagalog, singsinggitam. Tagalog ko nakit. You're provoking, you are causing irritation. Huwag nating galitin. Yan. Hindi naman sa galit. Iniinis ba? Tama? Yung sinisintir. Tama ba? Ilocano gayam ti sinsintiram.
You are causing someone to, i-search nyo nga, ano ang Tagalog ng provoking? To provoke, hindi yung ini-stimulate mo or you want na iniinis mo, gumagawa ka ng rason na mainis yung kapwa mo. Ginagalit pa rin. Talagang ginagalit. O huwag kang gumawa ng inaasar mo or you are causing reasons para mainis or magalit yung kapwa mo. Hindi gawain ng napuspos ng banal na espiritu yan. Alright? So we do not provoke each other. If we are filled with the Holy Spirit, we do not provoke each other. But instead, we cause, bakit ba gusto mong magalit yung kapwa mo? You are causing them to sin. Tama? Do not cause them to sin. And the last one, anong sabi niya? Let us not become conceited, provoking, and envying each other. They do not envy. Diba? Kasi kung babasahin natin, nandun yun sa sinful nature. In-emphasize lang natin. Ang isang Kristiyano, hindi na iinggit. And we have to emphasize this because sometimes dahil iba ang lifestyle natin, syempre yung mga tao sa mundo, hindi sila nagta-tithes, hindi sila nag-offerings, wala silang pledges, walang contributions. Kaya, they have extra, more than money than us. But remember, the quality of life is not to be measured by quantity. Tama? It's not by quantity. But it's a favor of God falling on us. Hello? Sino dito ang makakapag-testify na hindi lang pera ang blessing niya? Kung ang basihan mo ng blessing ay pera lang, you do not know what blessing is. Amen? Yung protection ng Panginoon, yung trabaho natin, yung araw-araw na safety. See? Yun ang blessing ng Panginoon, protection. Alright? So we do not envy. So nakuha natin yun. Those are 8. Marami pa. I'm not saying na yun lang, but these are some. Based only in Galatians chapter 5. Ito po, saliksikin natin ang sarili natin. Now, isipin natin, no? Are we still true worshipers? Tunay pa ba tayo na worshiper? Nasa atin ba yung 8 na characteristics na yan? At kung wala, kahit isa dyan, then it's time for us to go back to the heart of worship. Amen? Kasi minsan akala natin we are true worshipers. No. If we miss even just one, if we do not know how to serve one another in love, alanganin na, tagilid na tayo. Kung wala tayong, if we are, if we use our freedom to indulge with the sinful nature, alanganin na tayo. At higit sa lahat, if we do not bear the fruit of the Holy Spirit, alanganin na ang kalagayan natin. Amen? In Romans chapter 8, verse 9, last 2 verses. In Romans chapter 8, verse 9, anong sabi niya dyan? You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. Diba? Sabi niya dyan, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. So it's still conditional. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. So napakahalaga po ng pinag-aralan natin ngayong gabi. Kung wala sa atin, kung wala ang banal na Espiritu sa atin, then hindi tayo sa Panginoon. We do not belong to Jesus Christ. Kaya nga marami ang nagsasabi, Kristiyano sila, pero wala namang makita na Espiritu Santo, bunga ng Espiritu Santo, then they do not actually belong to Jesus Christ. Sabi ni Bishop, they are just nominal Christians. Christians by name only. And we will end with Galatians 5 verse 18. Balikan nga natin yun. In Galatians 5 verse 18, bakit importante na mapuspos tayo ng banal na Espiritu? But if you are led by the Spirit, you are not under law. Mga kapatid, minsan kasi parang nasasakal tayo, hey, napaka-stricto, ganyan. Bakit ang daming policies, bakit ganito yung sa simbahan na yan, ganyan. Kailangan may submission, bakit may disiplina. Parang nasasakal tayo, we are under law.
Para tayong nakasa ilalim ng batas. Parang ganun yung pakiramdam natin. And remember, that is how the people of the Old Testament felt. Na nasasakal sila. Tama? They felt they were, being choked by the law of Moses. But anong sabi niya dyan? If you are led by the Spirit, then you are not under law. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Bakit? You are no longer living under the law because the Holy Spirit is in you. You are living with the law. Do you understand? Hindi ka na sinasakupan ng batas, kundi ipinamuhay mo na ang batas. Dahil napuspos ka ng banal na Espiritu, lahat ng prinsipyo ng Panginoon nasa iyo na. Kaya hindi ka na nasasakal. Kaya importante ito. If we are filled with the Holy Spirit, you don't feel like you're being choked. Kahit na may authority above you, they teach about submission, it's okay with you. Why? Because the Holy Spirit is working in you. There is humility. There is the spirit of submission in you. It's not being under the law. You are living with joy because the law is changing you. The law of God, the Word of God is changing you. The Spirit of God is changing you. Amen? Ito ang tatandaan natin. The reason kung bakit parang sakal na sakal tayo, katulad ngayon, gabing-gabi na, nandito pa tayo. Pagod tayo galing sa trabaho. But if you are filled with the Holy Spirit, challenge sa mga nasa malapit, sana walang nag-grumble. Tignan nyo naman, galing pa sa malayo ang iba. Tayo malapit lang, minutos lang. Ng iba oras. Just to come and support our service tonight. Amen? If you are filled with the Holy Spirit, hindi ka magigrumble. You will not, how do you call this? Hindi ka magmumurmur. Hindi ka magi-struggle. Walang sumisimangot. Hello, everybody look at your seatmate and smile. Kasi if you are filled with the Holy Spirit, naka-smile. Walang sumisimangot. Hello. And the fruit of the Holy Spirit, nakangiti. Amen? Now that we have learned all of this, you look at this. The only way for us to be freed from the law, so that we will not feel like, sakal na sakal, ganito, napaka-stricto sa church, napaka-stricto ni pastor, napaka-stricto ni pastora. Well, if you are filled with the Holy Spirit, you are free. Pag may sinabi, yes, pastor, hallelujah. Amen? Pag sinabing ganito, ganyan, yes, pastor, inaunahan pa. Huwag mong pakunahan ang pastor mo. Diba? Hintayin mo ang instruction. Pero at least, pag nung sinabi yung instruction, parang flash. Nagawa na kaagad. Hindi yung, ako na naman ang inutusan. Lagi na lang ako. Hello. Praise the Lord pag laging ikaw. Dahil may pagkakataon ka na magsilbi. Yung iba gustong magsilbi pero hindi sila tinatawag. Nagpapapansin na pero hindi pa rin pinapansin. Ikaw lagi kang pinapansin. Hallelujah! May tinuturo ang Panginoon. Amen? Let us, pagbulay-bulayan natin itong mga napag-aralan natin ngayon. And let us go back to the heart of worship. Bumalik po tayo sa heart of worship. I-check natin ang ating mga sarili. Kung merong nawawala dyan sa atin, then it's time for us to repent and really go back to the heart of worship. Let us pray. Father God, we thank you for your message for us tonight. We thank you for the leading of your Holy Spirit, O God, and we thank you because tonight we have come to understand and we have heard your message and to reflect on ourselves. Are we still Spirit-filled? Nasa amin pa ba ang inyong banal na Espiritu? Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba pa rin that as you speak to each one of us individually and as a church, repentance will come to all of us and that your church will be revived so that when you will search for the true worshipers in spirit and in truth, we will be one of them. Salamat, Ama. Tulungan mo kami to go back to the heart of worship. In Jesus' name.